tunay nga ang isa pong pribileyo na ipahayag ang ginawa ng Diyos na po sa buhay natin. Yung mga bagay na kung paano tayo pinili ng Diyos at kung paano tayo tinawag ng Diyos bilang lingkod niya. Na po. At pahumanin po minsan yung Tagalog ko. Na po kasi talagang 100% Kapampangan po ako. Mayroon po pala akong kasamang Kapampangan dito, si Nanay Nida. Na po kaya naintindihan niya yung Kapampangan ko. Tigal San Fernando po pala siya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang importante na po ngayong umagang ito ay maintindihan po natin kung ano man po yung ensayo ng Lord sa atin. At salamat din po sa prayer, sa worship, no po. Sige po, para makarami na po tayo. Kasi simulan ko lang po ang akin pong patotoo na kung saan yun nga po na hindi naman po masyadong dramatic din yung naging life ko kasi ano pa lang po, 8 years old pa lang po kami. Mayroon na pong nagbahagi ng salita ng Diyos. Kaya parang na-train na po kami sa sa Word of God, no po. Pero syempre, unti-unti pa rin na lumalalim yung atin pong pagkakilala sa Panginoon, no po. Naging instrumento po yung pong tito ko na nagkaroon ng nervous breakdown. Kaya po yung lolo ko noon, mayroon pong nag-suggest na pastor na dadalaw sa tito ko, tinanggap po ng lolo ko na magkakaroon ng Bible study doon. Pero ganun pa man, hindi pa rin po sila ganun kalalim sa kanilang pananampalataya kahit na mayroon ng gawain or nakakilala na sila sa Panginoon. Siyempre po, parang ititest muna ng Lord, no po. Pero ganun pa man, no po, ang mahalaga yung nagpapatuloy. At papasalamat din kami sa Panginoon kasi yun nga po, ang verse po na akin pong bibigay sa inyo dito po sa John chapter 8, verse 32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. John 8:32. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kasi po, kaya ito po yung naging verse ko. Kahit na po kasi nga po, 8 years old pa lang kami, nakarinig na kami ng salita ng Lord. Pero hindi pa kami talaga totally free dati, no po. Kahit na naririnig na namin yung Word of God, hindi pa ganun kalalim yung pagtubo or paglago. Kasi po, yun nga po yung nanay ko, po, pinatawagan pa rin siya para ipagdasal yung mga namatay. No po. Sinasama-sama niya po ako sa mga halimbawa, death anniversary o kaya yung yearly na yung namatay, no po, pagdadasal ng magulang ko. Kami naman po kaya lang sumasama kasi syempre po, bata, may pagkain na po. Tsaka kasi kapag alam mo na kapag medyo may kaya yung magpapadasal, sasama kami. Yun yung purpose namin bilang bata. Pero unti-unti, no po, sa biyaya ng Lord, nung yun nga po, nalaman namin yung katotohanan, yung about kay Lazaro tsaka yung mayaman, no po, doon namin nakita na baligtad pala, yung palang mga namatay, sila yung parang naghahano ng opportunity na kung pwede nga lang makabalik sila para ipahayag nila kung nasaan sila at ipahayag nila yung katotohanan, no po. Yun ang nagbukas sa aming puso at sa aming isipan na mali po pala kami na dati kami yung nagdadasal sa mga patay. Pero yun nga po, pinalaya tayo ng Lord doon. And then, yun nga po hanggang sa
mayroon na rin pong nagtiyaga pa rin na mga pastor na pumunta pa rin sa amin, no po, hanggang sa unti-unti pa rin talaga na inomold kami ng Lord. Kapag kasi Holy Week po noon, kahit na nag-church na kami, yung pong lolo ko, niyayaya niya yung mga anak niya para magsugal. Yun po yung parang maling libangan namin. Kasi kapag Holy Week, alam naman natin, walang work. Parang yun yung family bonding nila. Pero ang nakakalungkot lang, sugar yung ginagawa nila. No po. Kahit na yun nga, nakakarinig na ng Word of God. Pero, siyempre po, ang salita pa rin ng Panginoon ang patuloy na mangungusap sa atin. Yun nga, sabi nga, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipagkaysa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao, siya'y bago na. Hanggang sa na-realize namin, nga po, no, hindi ka pwedeng magkunwari sa Panginoon na alam na ng Lord yung mga bagay, alam na ng Lord yung mga bagay na ayaw niya, pero ganun pa rin yung ginagawa natin. Maling libangan. Hanggang sa ganun na sitwasyon, pinalaya rin kami ng Panginoon na po. Kasi maganda talaga na hindi mo lang narinig yung word, kundi pa naman sa tulong ng Banal na Espiritu, kung magre-response ka, yun ang magpapalaya sa'yo. Palalayain ka ng Lord sa ganung pamumuhay. Po. And then, yun nga po, hanggang sa 13 years old po ako, na-train po ako sa pagtuturo ng mga kids. Then, nung youth po ako, na-train din po ako sa mga youth. Nung nag-asawa na po ako, na-train naman po ako sa evangelism. Pero, sa puso ko talaga, ang pinakaayaw ko ay maging pastor. Kasi po, nakikita ko po yung buhay ng mga pastor. Yung pinsan kong pastor, yung tito kong pastor, at yung kapatid kong pastor. Kung gaano kahirap ang isang maging pastor. Pero talagang sa Panginoon, hindi ka makakaiwas kung saan ka niya dadalhin. Kung saan ka niya tatawagin. Ano po? Talagang hindi ka makakaiwas talaga sa kanya. 2020 po, nung panahon ng pandemic, at naman po alam natin yung nangyari kasi buong mundo yon 2020. Po, doon po kami pinasimula ng Lord na i-train ako na kailangan ko ng lisanin ang comfort zone ko. 2020, panahon ng pandemic, maselan. Bawal yung church service, no po. Pero ang Lord, doon niya pinuksan ang Apalit, Florida, 2020, no po. Pangunguna po ng aking pinsan na pastor. And then, doon na po ako parang inano ng Lord, tinrain ng Lord. 2021, nung pong, hindi ko na mapigilan yung tawag ng Lord sa akin. Doon na po ako nag-decide na talagang totaling lilisanin ko na yung comfort zone ko. 2021 po, doon po ako nagpasimula na sumunod totally bilang servant ng Lord. Ang pastora ay ayaw magpastora. Pero totoo nga po, minsan yung ayaw mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kasi talagang kailangan talaga na yung i-surrender natin yung life talaga natin kay Lord, no po, talagang yung ang Panginoon talaga yung susundin mo. Tapos 2021, yun nga po, ang pinagpipray ko po talaga noon bago ako mag-decide. Siyempre po may pamilya ako. Siyempre po may asawa ko. Unlike dalaga ako, okay lang. Wala akong iintindihin. Pero napakabuti ng Lord kasi mismong ang asawa ko po ang nag-decide at sumuporta sa akin na sumunod kami kay Lord.
bagamat hindi ganun kadali kasi po pioneering, no po. Sabi ko, Lord, kung dito lang sa SD, isang bahay lang yung pagitan, di na kami bibiyahe. Pero, dahil sa mga kaluluwa doon, kailangan namin sumunod para kung paano namin naranasan, kung paano mo kami pinalaya, kung paano namin nalaman ang katotohanan patungkol sa iyo. Susunod kami para rin yung mga tao doon ay mapalaya at malaman nila yung katotohanan patungkol sa iyo. Kaya ngayon, grasya ng Lord, no po, simula ng 2021 na yon, sumunod kami sa Panginoon. Tunay nga hindi kami pinabayaan ng Lord. Pinrovide ng Lord yung pangangailangan namin. Sabi ko, kung hindi pala ako dinala ng Lord sa apalit, hindi kami bibigyan ng sasakyan. Kasi paano nga naman ako mangangarap na magkaroon ng sasakyan? Dahil isang bahay lang yung pagitan, church na dito sa SD. Ngayon pala, inalaw ng Lord na mapalayo kami para makikita ko at mawi-witness ko yung gagawin ng Lord sa buhay namin. Mag-obey ka lang sa Kanya. Titiwala ka lang sa Kanya. Tunay nga ang Lord ang to provide. Tapos, ngayon nga po, ngayong dinala niya ako sa ministeryo, sabi ko, nung member pa lang ako, madami ng struggle, marami ng testing, ng trials. Ngayon palang servant ka na ng Lord, lingkod ka na ng Panginoon, mas marami palang may encounter na testing and trials. Pero hindi ka pwedeng stop, hindi ka pwedeng bumalik sa pinanggalingan. Hindi patuloy lang na susunod, magtitiwala sa Lord. At nga, po, yung struggle na yon sa mga tao, yun ang parang minomold ako ng Lord. Ako pala yung ng Lord. Imomoldi ako ng Lord. Paano sa Kanya lang talaga mag-focus, tumingin, hindi sa sitwasyon, hindi sa problema. Ano po? Tsaka ngayon ko po talaga nalaman sa buhay ko na yung purpose ng Lord, kaya ako tinawag sa ganitong ministeryo para kung paano kami pinalaya ng Lord at dinala sa katotohanan. Ito yung gagawin ng Lord na instrumento para yung mga tao na pinagkatiwala ng Lord, magkaroon din sila ng kalayaan. Ngayon, simula ng 2023, dinala ko ng Lord sa ministeryo sa mga may sakit, sa mga patay, sa mga lamay. Ano po. Dito na ako dinala ng Lord yung mga, sabi ko nga po, madalas yung iba naririnig na to. Dinala na ako ng Panginoon sa mga bagay na ayaw ko. Pero dito pala ako gagamitin ng Lord. Ano po? Para yun nga po, ipinakita ng Lord sa akin. Noon nga, nung wala ka pang relasyon sa akin, pinagpipray nyo yung mga patay. Pero ngayon na nakakilala na tayo sa Panginoon, yung mga buhay pala ang kailangan na pag-pray. No po. At saka ginagamit din namin na pagkakataon yon, yung funeral service, para maipakita or marinig ng tao ang katotohanan na kapag nag-funeral service, hindi para sa patay, kundi para sa buhay, para makapag-ready din yung mga buhay po, na makapagsisi at tumalikod sa mga kasalanan. Yun pala yung naging purpose ng Lord. No po, kumisan kasi may mga bagay na hindi natin maunawaan, maintindihan kung bakit tayo dinadala ng Lord sa ganitong mga sitwasyon. Pero pagkatapos nun, unti-unti mong makikita at malalaman kung ano yung magandang layunin ng Lord sa atin. Ano po? Kaya ngayon, sa
every time na nagkakaroon ako ng mga mission sa mga may sakit. Ano po, papasalamat ako kay Lord kasi binibigyan niya na ako ng lakas ng loob, ng tapang, ano po, para harapin ko yung mga bagay na kinakatakutan ko dati. Doon pinatunayan ng Lord na kasama ko siya. Kasama ko siya kaya nagagawa ko po yun. Kaya ngayon po, ano po, papasalamat tayo kay Lord. After 41 years, nakita ko yung faithfulness ng Lord sa amin. Ano po, nakita ko yung sa journey ko, parang yung sa paglalakbay ko. Ano po, nakita ko yung ano ng Lord sa amin, yung naging ang mga bagay na ginawa ng Lord sa amin. Ano po, yun, nagpapasalamat kami kasi hindi kami nakaranas ng iba-ibang mga bisyo. Grasya ng Lord. Ano po, unlike nung hindi namin naranasan yung buhay na kabataan na talagang nakatikim muna ng iba-ibang mga bisyo. Kaya, yun, no, nagpapasalamat kami kay Lord kasi aga pala, kilala na namin siya. Pero hindi ganun kadali. Hindi ganun kabilis yung pong pagbabago. Opo. Kaya ngayon, bilang servant of God, dalayan ko po sa Panginoon, lalo na po sa linggo. Hindi pa po namin alam kung ano yung assignment namin or pwedeng ma-retain or pwedeng mailipat. Ang importante, saan man kami dali ng Lord, trust and obey lang talaga. No po.